amendahan din para ang value-added tax sa lahat ng goods and services ay ibababa mula sa 12% patungong 10%. Kapag siya nakakuha ng pirma ng majority, ako na mauna, pipirma ako dyan para ibabayan. Pwede tayong mag-roll call ngayon o mamaya kung gusto Session ninyo. suspended. Uminit ang debate sa Kamara sa pagitan ni House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina Representative Miro Kimbo at Batangas Representative Leandro Leviste matapos umanong maantala ang deliberasyon ng Kalinga Bill dahil sa isyu ng VAT sa langis. Sa pagtalakay ng panukala, iginiit ni Leviste na ibaba ang VAT sa langis mula 12% patungo sa 10%. Ngunit babala ni Kimbo, maaring maapektuhan ang legalidad ng buong panukala kung isasama ito sa kasalukuyang bill. Patuloy namang ipinipilit ni Leviste ang kanyang posisyon dahilan para mapikon si Kimbo at linawin na hindi niya sinasabing hindi solusyonan ang VAT reduction kundi mali lamang umano ang proseso. Umabot pa sa punto na hinamo ni Kimbo si Leviste na magpakita ng suporta mula sa ibang kongresista, habang iginiit naman ni Batangas Representative Leviste na sa sunod na hearing na lamang magmanifest ang mga miyembro. Si Representative Miro Kimbo ay ang asawa ng kontrobersyal na mambabatas na si Stella Kimbo na napaulat na tumanggap din ng mali-malitang pera mula kay Zaldico na milyon-milyon ang halaga. To recognize the gentleman from the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Leviste. For his Any interpellation. objection? Chair hears none. The gentleman from Batangas has the floor. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, alam ko po marami tayong ibang agenda pa, kaya hindi po ako magtatagal basta papayag si Chairman Kimbo sa aking mga panukala patungkol sa Section 23, Suspension of Value-Added Tax and Excise Tax. Mr. Speaker, tulad ng nabanggit ng iba, noong Marso, ipinasa natin ang panukalang batas para bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na isuspende ang excise tax sa langis, ngunit hindi po ito ginamit para sa diesel at gasolina. Ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee ay nagpahayag din noong Abril 14 na dapat suspendihin ang value-added tax sa langis for 60 days. Dahil any foregone revenues could already be offset by gains realized in the first quarter, and if you reach a particular threshold on collection ng VAT, pwede na tayong mag-suspend kasi may windfall na tayo. May I ask the good sponsor if I can get your support that we amend Section 23 from the President may suspend for a period not exceeding 60 days to the following shall be suspended for a period of 60 days. At the appropriate time, that can be done. But if you ask my opinion today, I don't agree with it because this is an executive decision. If you do that, you remove the bare essence of why we passed this. We passed this legislation for the executive, for it to be armed to address what it feels like is needed to be done. It's a political decision. So ultimately, to say that it has to be suspended and it's going to be mandatory, I think removes the essence of what Article 6, Section 23 is, which is the delegation of this legislative power. So, but at the appropriate time, the gentleman is free to make the necessary motion if he so wishes. But obviously, it's not something that I cannot act on right now. Ako po ay nai-inform lamang sa magandang analysis ng butihing chairman ng Ways and Means Committee na mismong nagpahayag noong April 14 na dahil sa windfall ng collection natin sa unang quarter ng 2026, noong Abril pa, kaya na nating suspendihin ang value-added tax ng 60 days. Hindi po ba totoo na dahil sa windfall, kaya natin suspendihin ang value-added tax ng 60 days? Hindi po eh. So ito po ang report ng Department of Finance na ang kanilang naging increase for the first quarter because of the increase in gas prices, ang tinaas lang ng collection nila ay 3.1 billion. Pagdating po sa for March and April, kasama ang 3.1 nung March, ang naging increase lamang nila ay 11.9 billion. So mababa siya. Pero para sa akin, ang dahilan kung bakit sa naniniwala akong dapat siya masuspinde ay hindi dahil sa windfall, but really, more importantly,
it was, in my mind, needed by the people at that point in time, regardless of whether there was a windfall or not. I felt like at that point in time, it was much needed, regardless of the financial cost, because the moral cost was going to be higher at that point in time. Fortunately, gas prices have gone down and have stabilized. So whatever situation we were facing then, it is not as gruesome as we thought and as we were experiencing then. Thank you, Mr. Chair. Bumabase lang po ako sa pahayag ninyo noong April 14 na sinabi ninyo na dahil sa windfall, kaya na nating suspendihin ng 60 days ang VAT. Ngunit, dagdag ko din dito yung dahilan mo na kahit hindi ito the case, moral na isuspende natin ang VAT dahil hindi makatarungan na mas tumaas pa ang kita ng ating gobyerno sa panahon na naghihirap ang ating mga kababayan. And on your point that we are creating a power to grant to the executive, alam naman po nating lahat na nasa kapangyarihan ng Kongreso na mismo magdesisyon na isuspende na lang ang VAT at ang excise tax. Ibig niyo po bang sabihin, Mr. Chair, sa ngayon, tutol kayo sa pagsuspende ng VAT at excise tax? Huwag nating sabihin gusto nating ibigay itong kapangyarihan sa executive. Sa tingin niyo po ba, dapat o hindi ba dapat isuspende ng Kongreso ang VAT at excise tax sa langis? Ako naniniwala akong dapat siyang isuspinde. Personally, naniniwala ako sa panahon ng krisis. Pero ang krisis ay wala tayong, we don't have the necessary measure to see whether how impactful that crisis is. That's why it's a delegated power, much like any other emergency power, we let the executive do it. And we express our sentiment. And in fact, I continue to express my sentiment that they should have. But if you are telling us that we should automatically suspend it for fuel today, I don't agree with that methodology, because the methodology is we give it to the executive, we make them decide, at kung sila'y nagkamali dyan, sisingilin natin sila later on kung nagkamali sila sa kanilang desisyon. Mr. Chair, sabi ko po, hindi ko po patatagalin ang aking mga sinasabi dahil alam ko po nandito po ang ating speaker at nahimay naman natin to sa komite ng matagal na, pero ang aking panukala ay i-amend ang Kalinga Act para hindi na po ito maging katulad ng nakaraang bill na bibigyan lang ng kapangyarihan na baka hindi gagamitin at isususpindi na sa period ng 60 days ang value-added tax sa langis. Sana papayag ang ating speaker, ang ating chair, na ito ay tatanggapin sa period of amendments. Mr. Chair, pwede bang maging bukas ang inyong isip na pagdating natin sa period of amendments, ipapasok natin ito sa Kalinga Act? Mr. Speaker, between you and me, sisiguraduhin ko, mas bukas ako kaysa sa ibang pinag-iisipan. Salamat, Mr. Chair. At panghuli, tungkol din sa Section 23, nais ko rin tanungin si Mr. Chair kung bukas din ang kanyang isip na magdadagdag tayo dito ng probisyon na ang Section 106 ng NIRC ay amendahan din para ang value-added tax sa lahat ng goods and services ay ibababa mula sa 12% patungong 10%. Kung papayag po si Mr. Chair, para sa lahat ng mga kababayan nating nanonood ngayon, pwede sa pagpasa ng panukalang batas na ito, ibabalik na ang 12% VAT sa 10%. Payag po ba si Mr. Chair na ang VAT ay ibalik sa 10%? Kung yan ang magiging paraan para ibaba yung VAT from 12 to 10%, effectively sa lahat ng goods, ay mababaliwala o ma-declare null and void or unconstitutional ang ating proposed bill. Dahil ang proposed bill natin needs to tackle only one specific subject matter, and that is the oil price hike or the oil crisis or the energy crisis that we are facing. Once we intercalate that today, it's not an issue whether I agree with it or not, pero pag nilagay natin yan, garantisado magiging unconstitutional ito. Kaya marami tayong gusto pang ilagay dito, katulad ng minumungkahi mo, katulad ng minumungkahi ni Mr. Speaker ng mga representante ng mga manggagawa, ng mga health sector advocates, Mr. Speaker. Pero sabi ko, pag nilagay po natin lahat dito at hindi ito directly connected sa epekto ng energy crisis na temporary, ito ay masiset aside.
At alam yan ng lahat ng abogadong nasa August Hall na ito na yan ay napaka-basic constitutional tenet. Ayaw ko iwasan at gusto ko iwasan na lahat ng paghihirap natin, lahat ng trabaho at sa mabilisang pangangailangan ng taong bayan ay mababaliwala dahil lamang sa isang probisyon. Ang sinasabi ni Mr. Chair ay ang pagbaba ng VAT mula 12 patungong 10% ay hindi tukon sa oil crisis. At sa aking pananaw, ito po ay certainly tugon sa oil crisis. Kaya hindi naman dapat maging dahilan ito na isatabi ang panukalang ito. Ngunit kung Hindi ko papayag sinabi din- yun, Mr. Speaker. Hindi ko sinabi hindi yung pagtugon. Ha? Ako'y hindi Batanggenyo, ako'y Marikenyo. Mas magaling kayo sa pananagalog at Pilipino. Pero namnamin mo yung pananalita ko. Hindi ko sinabing hindi yan pagtugon. Apektado ang apektado. Pero ang sinasabi ko, legally, hindi yan ang nararapat na pamamaraan o rota na dapat daanan. Kailangan very specific tayo dito kasi mababaliwala. And that's a very basic constitutional precept that for every bill, you can only have one subject matter. Sa aking pananaw, ito pong pagbaba ng value-added tax ay certainly pasok sa subject matter nitong bill. Pero rather than debating the form, okay po ako na ibang form basta maipasa itong substance. Kaya nais ko lang sana makuha ang commitment ni Mr. Chair na tatalakayin na sa Committee on Ways and Means sa susunod na pagdinig ang pagbaba ng VAT mula 12 tungong 10% at bago maka-recess muli ang Kongreso sa first week of June, mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga miyembro ng 20th Congress na magbigay ng kanilang boto kung ibababa o hindi ang VAT mula 12 tungong 10%. Papayag po ba si Mr. Chair na yan ang deadline natin by the first week of June? Bagamat hindi ito related sa pinag-uusapan natin, Mr. Speaker, pero binibigay ko ang aking commitment. At ang commitment na hinihingi ko pabalik, bagamat wala akong naririnig pang mabigat na mga argumento pagdating sa numero, kung magkano ang kikitain, anong magiging overall effect kapag binabaan natin ang VAT, magkano ba ang magiging gains, windfall gain ng ating lipunan, ng bawat pamilyang nagpapakahirap, hindi pa natin pinag-uusapan yon. Pero ang challenge ay binibigay ko. Sabi nga po, para mapagbotohan, kapag siya nakakuha ng pirma ng majority, ako na mauna, pipirma ako dyan para ibabayan. As soon as you're able to get the signature majority of the members of the Ways and Means Committee, akong mauna, ipapasa natin yan sa ating committee. That is my commitment. Salamat, Mr. Chair. Baka imbes na kailangan sa labas ng mga pagdinig natin pag-usapan itong bagay, baka pwede sa committee mismo mag-manifest ng posisyon ng mga miyembro ng Ways and Means Committee para malaman na rin ng kanilang mga constituents kung gusto nila ang VAT ay 12% o 10%. Kaya baka sa susunod nating pagdinig pwedeng i-manifest nito transparently for the information ng sambayanan. Mr. Speaker, kung wala kang masahanaping mas transparent pa kundi yung papel. Unless natatakot ang aking kaibigan na hindi siya makakuha ng pirma. Malinaw, kung hindi sino pipirma, yung taong yun ay hindi supportive. Ano Opo. pa pag-uusapan doon? Pareho naman po ang But you ating cannot tingin, hold Mr. Chair. hostage a process. I'm giving you a way out by which I myself will personally sign and support your initiative, Mr. Speaker. Pero gawin natin sa tamang proseso. At ako ang mauna, kasama mo ako, kabagang mo ako dyan sa laban na yan. Thank you, Mr. Chair. Whether it's in writing or in the committee, okay po ako sa panukala ninyo na malalaman ng sambayanan ano ang posisyon ng bawat miyembro ng Ways and Means Committee, kung dapat 12% o 10% ang VAT sa mga susunod na mga linggo. And hindi ko na po pahahabaan ng talakayan kung dapat 12 o 10% o kung dapat automatic o discretionary ang suspension ng VAT o excise tax sa langis sa segment na ito dahil narito po si kagalang-galang na Speaker of the House. I believe that we still have the period of amendments to follow for the Kalinga Act. May I just clarify, is the period of amendments going to follow today or will this be on a different day? It will be today. So those of us who are interpolating now still have time to discuss with the chair in between now and the period of amendments some of the proposals that we would put forth. And I would like to manifest that I don't think that we have a quorum in today's session, and that I hope that before we move forward on the discussion of the Kalinga Act,
the good chair will agree to amend Section 23 of the Kalinga Act. Thank you, Mr. Chair. Mr. Thank- Speaker, Mr. thank Speaker, you. if I may, Yes. last, just to respond. Walang mas matibay pa na ebidensya kundi kasulatan. Ang mga Batanggenyong nakilala ko sa sinaunang panahon, sa kasaysayan, hindi lamang sinusulat sa papel ang usapan. Dugo ang ginagamit para tindigan ang kanilang paninindigan. Kung ang pang mangyayari lamang ay usapan, hindi natin alam sino present, sino absent, walang mas malinaw na basihan kundi papel. At yan ang challenge. Magtulong tayong dalawa. Ilagay natin sa papel, ikaw pipirma, ako pipirma, kumbinsin natin ang ating mga kasama. At kapag yan ay umabot tayo ng majority, sinasabi ko sa iyo, approve pagdating yan sa ating committee. Kung magtatagal tayo sa debate sa komite, walang katapusan yan. Ang mangyayari dyan, magiging pasikatan na naman. Maglalabas tayo sa kung saan-saan. Tayong dalawang kawawa dyan. So patunayan ng ating mga kasama, supportive ba sila o hindi? Maglabas tayo ng kasulatan. At sumulat tayong dalawa, pirmahan natin yan. Wala ka nang masahanapin pang ebidensya. 100% agree po ako kay Mr. Chair tungkol sa pagperma para sa pagbaba ng VAT sa Ways and Means Committee. Pero tungkol sa Kalinga Act na sa aking pagkakaalam ay for approval ngayong araw, ang kasulatan naman po ay napakalinaw sa Section 23 na ang panukala ko ay amendahan ang the President may maging the following shall be suspended for a period of 60 days. At uulitin ko po muli, sa tingin ko, wala tayong quorum sa araw na ito. Kaya sana sa mga susunod na minuto, pwede natin talakayin kay Mr. Chair kung papayag siya na amendahan natin para maaprubahan ngayong araw ang Kalinga Act. Salamat po. Mr. Majority Chair, Leader. Mr. Chair, it's either your question the quorum or not. Pwede tayong mag-roll call ngayon o mamaya kung gusto Session niyo. suspended.